So yun mga welder, panibagong vlog at nandito naman kami sa simbahan. Ito naman yung gagawa namin, lalagyan namin ng ceiling, PVC panel no mga welder no. At dito kami Dumistino, si Brother John at si Ever. So meron tayong pinagagawa dito kasi habang nagagawa kami is nangangamoy. Pero nyo naman walang P-trap, diretso sa Poso Negro. Ang bihira oh. Tignan nyo, inaamoy namin yung ano, tawag dito, yung singaw ng Poso Negro, napakabaho. Ilang araw pa lang kami, ngayong pangalawang araw pa lang, hindi na namin kaya. So, pinagawa natin ng solusyon. Shout out sa gumawa ng drainage na yan, no? Gusto nyo tayong magkasakit. Alright. Gagawa natin ng paraan. Kasi itong lababo na to, pag naghugas ka dito, bumabalik yung amoy. Bumabalik yung sarili mong amoy. So yun na, nagawa natin ng solusyon doon. Ay, nandyan. Ayan siya, nandyan. Naglalagari. Kasi pasusolusyon natin, hindi natin kaya, nakakasulasok. Oh. Wala kaming makabiling size na clean out. Ito na lang yung gagamitin namin. Tabo. Tabo ha. Pataklob natin dito. Oh, yan ha. Ayan. Oh, ayan. Taklob. Diba? Hindi na yan mangangamoy. Oh, ganyan lang. Tatanggalin na yan pag umuulan. Tatanggalin na lang. Yan oh. Sarado na. Kasi ang baho. Ayan. Ayan mga kalder na. Tatanggalin na lang yan pag umulan. Pakita na natin sa inyo pag tapos na. Yan. Ito kami. At so yun mga welder na, nakabit na. Wala na ngayong amoy. Kanina pagdating namin ng umaga dito at saka kahapon no, nagrereklamo na si Ever. Masakit na ng tiyan niya. Kasi nga, walang P-trap. Bumabalik yung amoy mga welder no. Kaya ang nangyari, napilitan na kaming ayusin. Yan. Yan. May P-trap na siya. Lapitan natin no. Ganyan na yung nangyari. May problema lang tayo, may naglilik dito sa pader mismo. Kasi yung pader ay hindi nakatama yung PVC sa loob no? Kailangan na lang natin siyang isilan kasi may tumutulo sa pader. Sinek na natin sa pader talaga dito. Yan kasi pubutas to eh. Pag nalagyan to ng silan, wala na, hindi natutulog kasi dito dumadaan. Sisilan natin para mawala yung leak. So wala ka ngayong naaamoy kahit nandito ka, hindi mo maamoy. Dati pag naghugas ka, bumabalik yung amoy. Ngayon wala na. So na mga welder na, okay na. Ang amoy niya bumunta doon sa malayo, doon sa CR. Kasi wala din P-trap. Ano ba naman? Lalagyan ng bracket. Lalagyan pa yung gitna. Ito kayo. Guys! Binahilo tayo.
Ayan ulit. Yan, meron na oh. Ilalagyan na ng W clip. Yan oh, kitang-kita nyo naman. Umakit sila. Baka bukas bibili na kami ng panlagay dyan para malagyan na. Alright na, bang-abang lang kayo dyan. So yun mga welder no. Yan, anong oras ka ba? Ano natin? Oh, 4:31 na mga welder no. Mamaya magliligpit na rin tayo at uwi na tayo alas 5. Kainin natin itong lava cake. Lalagyan kami ng hanger para hindi malaglag. Pansin nyo mga welder no, dapat ko malaking lalagyan namin tsaka madami. Saka winawalis namin yung aming mga nalalaglag na rivet. Tinatanggal namin kasi baka ano sa mga motor. Ay nilinis namin no? Delikado kasi yan, yung mga putulang yan. Napakadelikado. Baka ano sa mga motor. Kasi hindi natin alam kung saan pumupunta. Pag tumatalsik sa rivet, kaya lilinisin namin yan. Ayaw na kasi baka maka-flat. Pag po ganun. Ang sarap ah! Eh, ang ganda no? Ang salad no? 4:30 na, 4:30. Malawak yan, oh. Makikita nyo yan. So yan, naglinis na, no? Naglinis na, bukas na lang ulit. Bibili na daw tayo bukas ng ano eh. Hala, basag. Basag, oh. Na. Layo dyan. Pau. Matagal na yan. So yun nga pala no, kahapon yun nga, kung napanood nyo, nag-restore tayo ng motor. Tapos nahatid na ni Marv sa kanya. Sige daw, taas mo daw. Okay, baba. Ang tigas. Tigas naman. Tigas ha. Ayun, natuklop na. Mahal din pala yung hagdang ganito. Nasa 4,000 din pala. Tigas? Tigas ba? Taas mo konti. Taas mo konti. Yan. Ang tigas naman. Ang dami ginagamit na higpit na gano'n. Oo. Matigas. Matigas. Ang tigas. Ang tigas. Matigas na porsyon kasi hindi nalalangisan na. At wala, na-spray natin lagi siya. 4,000 din yung isa. Kulang 4,000. So mga welder no, uwi na rin tayo. Alright. Mga welder na. So yun. Alright mga welder, hanggang dito na lang muna ang ating vlog. At salamat sa panonood nyo hanggang dulo no. Nakatuwa naman, nakauwi si Marbs.
Kahit 5 oras siya bumiyahe pa mula dito hanggang dun sa kanila. Nakarating siya doon sa kanila. Kahit dahan-dahan. Ang galing niya, ang galing. Shout out kay Marv. Salamat din kay Nanay Ilang at kay Kuya Marvin na binigay niya yung service para hindi siya nahihirapan maglako ng isda na papadyak, no? Maraming salamat sa kanila. At nakatulong tayo sa ating isang kapatid, no? Para hindi mahirapan magtinda. Alright, hanggang dito na lang muna ang aming vlog.